Magandang hapon po sa inyong lahat mga kapatid. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan po natin ngayon ito. Si Pulong Duterte, kakampi na ba ni PBBM? Well, sabi nga po kanina rito no, sa comment kanina ni Alin Parduccio ni Kabayan, diyan sa Hong Kong. Good PM. Yan, sabay hi. Yung NUP pala kanina, nag-alyansa sa Partido Federal. Partido pala ni Pulong Duterte. Well, ang ginawa ko po kaagad mga kababayan, tinignan ko po kaagad. At eto nga ho, ang aking natuklasan. No? Kanina nga po talaga ang ating presidente, PBBM, ay dumalo. Yan ho sa, sa alyansa. Eto, nakalagay dyan no, sa balita ng GMA7. President Bongbong Marcos attends the PFP-NUP NUP Alyansa para sa Bagong Pilipinas signing. Okay. So yun na. Ito ho yung alyansa kumpirmado. Pero ano ho ba ang importante rito mga kapatid na maipakita ko po sa inyo? Bukod sa balita na kumpirmasyon talaga na kanina lamang po talaga nagkaroon ng signing ng kanilang alyansa ng NUP. Alright. So tingnan po natin itong profile ni Pulong Duterte. Okay? At ito nga po ang nakalagay ay jararang, ayan ho Paulo Duterte. Tinanong ko po ang ating kaibigan si google.com at ito nga po ang nakalagay. Paulo Duterte, ayan, si congressman. At ito po sa bandang ibaba. Dahil gusto po nating masiguro, partido niya ba talaga yan? NUP ba talaga ang kanyang political party? Kailan pa? Nako, ito po ang nakalagay, tumataginting magmula 2018. Partido na. Naku, Diyos ko po. Ba't naman lumitaw yung tatay? Ito ho mga kapatid, partido niya nga ho pala talaga ang NUP. Okay, so ang kanyang local na political party kinabibilangan ang partido ng kanyang kapatid. 'Di ba? Si VP Sara. So from 2018 up to present. And then nung na tumakbo siya na congressman noong 2019, ang partido niya pala ay NUP. Eto, so confirm po mga kapatid. Taga National Unity Party etong si Congressman Pulong Duterte o si Paulo. Okay. So ngayon, ang tanong, dahil po sinabi na siya po ay tatakbo bilang senador sa 2025, dalawa lang po ang bagay na malinaw ngayon dito. Ha? Lalayas kaya siya sa partido ng NUP at sasanib doon sa partido ng tatay niya? 'Di ba? Abay, bilang kahihiyan na lang. 'Di ba? Kasi kung mananatili siya diyan sa partido ng NUP tapos kaalyansa ng partido ng Pangulo na kanilang inuurat-urat mag-ama, parang parang napaka-trapo naman yata tignan ng gano'n, 'di ba? So para o kaya naman, kung sabi nga nila, ako naniniwala ako na aalis 'yan, 'di ba? Baka naman pagka umalis 'to sabihin niya ganito, "Hindi naman ako kinonsulta ng party leaders namin." 'Di ba? Tingnan natin, sino ba ang nagmamay-ari o sino ba ang may hawak nitong NUP, okey? Tingnan natin, sino bang ang bumuo ng NUP? So ano kasi 'to, bata-bata pa 'to, ayan 2010 lang ito nabuo, 'no, by former members of Lakas Kampi CMD. Uy! Mahiya naman kayo. Kabilang po rito yung ito yung mga nung nagkaroon ng breakaway po, 'no, nagkawatak-watak etong Lakas Kampi. So ngayon naging na lang, Lakas CMD. So ang ginawa nila, nagtayo sila, itong mga kampi pala, nagtayo ng o baka taga-kampi or what, nagbuo sila ng NUP. Alright, na ang chairman ngayon, si Ronaldo Puno. Eto, si Ronnie Puno.
'Yan, na naging, alagad ni FBR, ni ERAP at ni, PGMA, 'di ba? Now balikan natin ito at, eto na nga ang ating presidente, nagsalita roon sa kanila. Pero eto lang, para sa akin lang mga kababayan, eh, hindi ako ulitin ko lang, 'di ba sinabi ko nga kanina kakampi na po ba siya ng ating pangulo o patuloy niyang uuratin ng ating presidente? Kasi nga ang ginagawa nila, they are portraying, um, na sila yung opposition, 'di ba? So para maging opposition ka, kalabanin mo yung mga panukala ng gobyerno pero dapat yan, in a very constructive way. Ang tanong mukhang malabo yata yung natigilan nila ang presidente. Kasi kung nakipag-alyansa kayo ang partido mo, you are bound. You can't avail na, democratic country. So pwedeng partido ko naka-alyansa kami, partido lang para manalo kami pare-pareho. That's the very purpose. Tama si JDB. Kaya merong mga alyansa-alyansang ganyan or coalition ay para sa iisang layunin, maisulong ang panalo naming lahat. Pero deep inside, magkaaway kami. Hmm, At least, 'di ba makatotohanan 'yun, realistic. 'Di ba kaysa yung plastic na, magkakampi yung partido namin ngayon, pero siyempre titigilan ko na yung ating pangulo. Pero kung genuine po 'yan, dapat lang talaga tigilan ang pang-uurat sa pangulo sapagkat proven naman yung mga bintang nila, walang ebidensya, walang saysay, 'di ba? Proven din naman sino ang pinag-ugatan ang tatay niyang magaling, 'di ba, na kahit hindi. Oh, ngayon, eh, sabi naman ng iba, hindi ako naniniwala na mananatili 'yan diyan sa partido, lalayas 'yan. Okay, much better pagka lumayas. Sasali ba siya sa PDP Laban? Alam niyo dapat noon pa sumali na 'yan ng PDP Laban, 'di ba? Mag-aama, isipin mo, ako nagulat ako talaga nang malaman kong taga-NUP etong si Pulong. Bakit 'di ba, bakit hindi kayo magkaparehong mag-ama ng partido in the first place? Oh, kaya shoutout po sa aking best friend kay Go Philippines 3.0. Ay naku, ang gulo ng mag-ama 'no? Watak-watak din pala 'tong mag-aama, eh. Nagkakaisa lang sa pang-uurat sa pangulo. Pero dapat, ipinaliwanag muna 'no, yung 51 billion saan napunta, anong nangyari? Paliwanag lang naman, because deserve naman ng taong bayan, lalo na ng mga binabaha ng first district ng Davao, saan napunta yung 51 billion that he received, 'di ba? Oo, for the people of the first district ng Davao. Wala pa naman siyang malinaw na sagot. Hmm. Eh, strategy na naman ba? Terrible, 'di ba? 'Di, maaaring ito sa action po ng NUP dahil siguro kung member lang naman siya, kahit na tumutol naman siya sa kagustuhan ng NUP, wala siyang magagawa, 'di ba? But as long as nananatili siya sa NUP, he is bound, 'di ba? At saka dapat bitbitin nila ang mensahe ng Uniteam na ngayon, binubuhay po ng ating pangulo, dapat makipag-isa para naman po sa kabutihan ng bayan natin. Okay lang namang pumuna but it must be done in a constructive way. Pinuna mo, okay. Ngayon, anong solusyon mo para mapaganda ang gagawin? Dapat gano'n, meron kang solusyong alam. Kung puro puna lang, puro banat lang, that is grandstanding. Pakyut lang 'yan, habol lang, boto, 'di ba? Ay naku, totoo nga. So kung hindi naman po siya sabihin natin, tawag diyan, 'pag sumali naman siya sa partido ng tatay niya, naku sana naman po hindi totoo yung napag-usapan natin nung nakaraan na na welcome sa ating, sa Partido Federal ng Pilipinas ang PDP Laban, 'di ba? Dahil pagka gano'n po, talo ho tayo dito. Imagine, 6 agad ang actually 7 ang kandidato kaagad nila, sa PDP Laban.
Parang sila yung mabigat na partido, tapos ipabibitbit sa atin. Naku, I would say, "Sorry, hindi ko gagawin 'yan." 'Di ba? Do'n pa rin ako sa kapakanan para sa ikabubuti ng ating bayan. Kaya nga, ako lang ata ang vlogger na nagsasabi na, 'wag ho nating titignan ang political party ng isang kandidato, lalo na ho sa 2025 because 2025 is very, very crucial po ito para sa ating bayan. Oo. Very crucial po 'yan sa ating pangulo at diyan po dito ho sa kapakanan ng ating bayan. Kasi nga pagka tawag dito, kapagka ang nakalusot po diyan, tama ho kayo, Fire Rabbit, 'di ba? 12 pa naman ang, manalo, ang daming salot. Isipin mo kapagka naiboto natin, dahil sa loyalista tayo, binoto natin yung binitbit ng partido nila na mga basura. O papaano ko ang mailagay ng, Partido Federal basura? Dahil ang Partido Federal po, isa po sa pinakamahinang partido 'yan. Kahit 'yan ay partido ng presidente, kahit 'yan po ay ruling party, wala pa rin ho akong nakikita. Kayo ba, may nakita na ba kayo na magandang pambato ng ruling party, ng Partido Federal? Dahil ang natatandaan ko lang kapagka narinig ko o naalala ko ang Partido Federal, yung mga awayan nila, 'di ba? Dahil sa hindi sila hinire ni Attorney Vic Rodriguez. Sus Mariano Kaindo, 'di ba? Imbis na mag-focus sila na mapalakas ang kanilang hanay, 'di ba? Wala. Para silang ang ginawa po ng Partido Federal ng Pilipinas, yung ginawa rin ng PDP laban. Noon puro awayan. Oh, at the end of the day nung mag-senatorial election noong 2022, ang ruling party ng PDP laban, ito rin ang naging the weakest political party. Na malakas na sana noong 2019 pero humina noong 2022, 'di ba? So ang PFP naman dating mahina, galing pa sa produkto pa 'yan ng mga alagad ni dating Pangulong Duterte, hanggang ngayon mahina pa rin. So ano 'to? Lalamunin ba, malamang lamunin sila, 'di ba? Malamang hindi sila makapagpanalo. O kapagka ang pinairal po ng taong bayan sa pagboto ay ang pagmamahal at pagmamalasakit sa kinabukasan ng 118 million Filipinos, 'di ba? At 'yun po ang nararapat, 'di ba? Tayo po ay bumoto, nang hindi po base sa political party, nang hindi po base sa kung sino ang nagtaas ng kamay. Dapat po ang lagi nating itaas interes natin. Kung gusto nating umunlad, baguhin natin ang mindset natin, 'di ba? Kasi baka nga mangyari, ito inaalala ko, no, naging kaalyado ang NUP. Manatili si Pulong, tatahimik, hindi mambabanat sa pangulo, 'di ba? Di natin nasisiguro baka pagkatapos ng halalan doon bumira. Paitimin ang Uniteam 2.0. Because what they're doing now is the Uniteam 2.0. Coalition ito. 'Di ba? Sabi ni PBBM, nananatili pa rin ang Uniteam. Ang structure hindi nagbago. Totoo 'yun. Hindi nagbago, nandiyan pa rin yung political parties. But the purpose na para manalo noong 2022, that is already done. Pagkatapos ng halalan, kanya-kanyang sulong ng mga miyembro nila ng kani-kanilang personal at political interest. Kaya hindi makalusot-lusot ang charter change. 'Di ba? Kasi kung nagkakaisa po, kung totoo ang Uniteam, ang diwa ng pagkakaisa na isinusulong ni PBBM, di sana pasado na sa kanila. Nasa proseso na sila ngayon ng pag-amyenda ng saligang batas. Tama. Pero bakit po hindi pa? Puro delaying tactics ang nangyayari. Oh. Tapos, um, pagkatapos ng halalan yan, gulo na naman. Di ba? Oh. Tapos ito pa, pag makaalyansa pa nila ang PDP laban, naku, patay tayo nito, bitbitin. Di ba? My goodness. And again, isa lamang po ang ating laging sinasabi, pag ayaw natin ang nangyayari, kailangan po ma-preempt agad natin ito, hadlangan natin, sansalain natin kaagad. Iparamdam natin sa ating Pangulo, Mr. President, Mr. President PBBM,
Hindi po namin iboboto 'yan, hindi namin gusto 'yan, 'di ba? 'Yun, sa comment section binabantayan po nila ang mga vloggers, isa na po tayo doon. At 'yan ay confirm, ilang beses nang nangyari 'yan, na kung ano yung ating nginawngaw, eh, nangyari, 'di ba? Gano'n ho ang importante rito, iparamdam natin na, "Mr. President, mag-ingat po kayo, ha, kampon ho ng dilim yang iba diyan." Ay naku, mabuti na lamang, ano, ah, tawag dito, dapat ho, maging ano tayo, magtanda na ho tayo, 'di ba? Macho, gwapito, magtanda na tayo. Oh, yung nangyari nung kay Robin Padilla, 'wag na ho nating dagdagan. At least si Robin Padilla, ano-ano lang ito, kung sa parang kawayan lang ito, kung saan ang ihip ng hangin, doon lang po ang balentong nito, 'di ba? Etong mga Duterte, may sariling mundo. Bakit? Kasi nga sinusulong nila, pinaglilingkuran nila ang interes ng China sa papaanong paraan. Sirain ang presidente na kontra sa interes ng China. Dahil lang matinding usapin po sa darating na halalan dito ay ang West Philippine Sea issue, 'di ba? Isipin niyo na lang yung nangyari po kay ERAP. Putragis sa mga Pilipino biglang naging banal. Nagalit sa sugarol. Nagalit kay ERAP dahil sa weteng. Pero alam naman natin yung taong yun is sugarol, babaero, lasenggo, 'di ba? Pero hindi magnanakaw. Oh, hindi naman siya, 'di ba? Hindi naman natin naging issue 'yan nung halalan eh. Pero nung nakapwesto na-appreciate natin yung pagdurog niya sa MILF na 94 point something percent ng kuta ng MILF nakuha niya na sa Mindanao. Pero nung babanata na ang mga NPA na sponsored ng China, ng mga komunista, aba, eto na ngayon, dumali na itong sinaka Eric from his mouth. 'Di ba? Na siya yung nagpasimuno ng Oust ERAP movement. Sinakyan ng mga Pilipino yun. Ako hindi kasali, syempre, kasi kay ERAP ako noon eh. Nakasupport. Hmm. Ang mga Filipinista na kay ERAP noon. Ano nangyari? Yung mga dating nag-rally behind ERAP are the same person, the same groups na lumantad sa EDSA para pababain si ERAP. Na hindi po natin naiisip noon that China is behind that. Bakit? 2000, anong ginawa niya? Ha? Isinadsad ang barko ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal at yung BRP Benguet sa Baho de Masinloc. 'Di ba? Dahil nakita niya yung pagkakamali niya, kinontra niya ang supposed extension ng US bases sa Pilipinas. Hmm. Yun ang naging problema natin doon eh. Yeah, that's correct. Yung sa Jose Pidal issue, di ba? Oh, anong ginawa nila doon? Binuksan yung bank account. Wala namang lamang mabigat, wala namang bomba. Oh. Yung nagsasabing nagnakaw si ERAP, ano ba ang napatunayan doon na ninakaw ni ERAP? Kay Jinggoy merong napatunayan. 'Di ba? Yung kay Jinggoy, hindi nga lang pasok doon sa amount na hinihingi para sa plunder, pero meron. Oo. Kaya nga hindi ko dinadala 'yon nung campaign period, eh. Oh, 'di ba? Hmm. Ay naku, my goodness. And shoutout po rito kay ano, ala nawala, si Chris Ulo. Ayun. So ayan, shoutout po kay Chris Ulo sa ating bagong katropa, 'di ba? Okey, kaya ho maging maingat po tayo, 'di ba? Gano'n rin kay Mami Mighty Baisa, shoutout po sa inyo, ma'am. Magandang hapon po. Oh my God, nakakagulat 'tong balitang ito 'no, kaya lang, 'di ba? Okey, ako hindi ako naniniwalang magiging kakampi ni PBBM 'yan si ano, si Pulong. Nakita na natin ang pundasyon ng simula nila, 'di ba? Kung ano yung sinasabi nung tatay, binitbit 'tong magkakapatid. Bitbit din ni Sarah ng asar ng 2 beses, namigay ng pulburon, alam niyang pang-insulto sa presidente. 'Pag may hindi nakuha, mang-iinsulto. Tapos, mangga, manggagamit. Yung nagpanalo pa sa kanila, sa tatay niya at sa kanya ng malaking boto, yun pa pala yung mangga. Ay, aywan ambot sa inyo. Alright, so imuno na natin 'yan.
May galit.